Na-diagnose ako na meron akong osteo. Kang gumawa ng dough dito, like pizza. Maano talaga siya. Surprise na naman ako ni Mark. Sabi niya, hello mga langga, good afternoon. So today is Thursday and pakita ko lang sa inyo yung aking bangs. So inano ko siya. Ginupitan ko siya ng sobrang iksi para makita yung aking yung aking kilay. O, diba? Kasi ang bilis humaba ng aking bangs. So, naisipan kong itry na ganito kaiksi yung bangs ko. And, ayan. And then, lalabas ako, punta ako ng Randall Mall kasi meron akong in-order gabi na, ano ba yung tawag doon? Food processor. Meron kami dati, kaso lang pinadala ko sa Pinas. So, ngayon, wala kaming ganun dito sa bahay. And kagabi sabi ko, orderin ko na to kasi nung kailan ko pa yung gustong bilhin. So, na-order ko na siya and kukunin ko na lang sa Maya. Kasi, meron akong gagawin. Gagawa ako mamaya ng almond paste kasi paborito ko talaga yung almond paste o almond butter. And ito yung binibili ko sa Woolies. Pero may mga ingredients dito na yun, hindi ko gusto. Kasi ngayon, tinatry ko na hindi kumain ng mga sweet. Pero hindi naman talaga ako kumakain ng sweet. Pero yun nga, mga ganito, meron talaga siyang, may sugar talaga to. Ayan, gagawa ako ng sarili ko. Mamaya, bibili ako ng ng almond and then tatry ko sa bagong food processor. So, ayun. Kasi paubos na din naman to and sabi ko kay Mark, gagawa ako ng sarili ko para healthy. So, 2 weeks ago, na-diagnose ako na meron akong osteopenia. Ewan ko kung tama yung pag-pronounce ko. Kasi, di ba more than 1 year, maybe 1 year and a half na menopause ako. So, wala akong tinitake na gamot o yung HRT. So, hindi ako nag-take nun. Kasi yun nga, ayoko talaga. Pero naisipan namin ni Mark, pagdating namin dito sa Australia, last month, na magpaano ako. Dapat last year pa ako magpapatest ng aking bone density. So, nagpatest ako ng aking bone density. And then, hindi namin in-expect ni Mark yung result na ganun, na meron akong osteopenia. So, yung osteopenia, parang hindi ka na parang hindi na ba nagpo-produce ng bagong bones yung yung bone. Parang ganun. Ewan ko kung tama yung pag-explain ko. Basta yun. And then, na siya, almost osteoporosis na siya. Malapit na siya sa osteoporosis. And no choice ako. So, nagtitake ako ngayon ng HRT. Pero siya, patch. So, nilalagay ko siya sa lower tummy ko. So, nag-start na ako nun kasi yun na nga, pinush na ako ng doktor na na ako ng HRT, yung hormonal replacement therapy. So, ayun. So far, okay naman na siya kasi pang ko na. Kaninang umaga nagpalit nga ako kasi ginagawa, twice a week kasi siya. So, nagpapalit ako ng Thursday morning and then Sunday night, ganon. Para ma-fix yung aking bones. Para mabalik ko siya sa para mabalik siya sa normal. Eh ngayon, talagang, ayun, kung wala akong gagawin, kung hindi ako mag-exercise, hindi ako mag-take ng HRT, mapupunta ako sa osteoporosis. So, yun. So, I'm trying my best na maging healthy talaga, kumain ng mga healthy food like high calcium na mga pagkain. And then, syempre, kailangan na mag-exercise ako regularly. And, ginagawa ko naman siya. Kaso lang last year, nung umuwi ako sa Pinas, pagdating ko dun, nasa-stop na yung aking exercise kasi nabibisi na ako dun sa bahay namin, sa pagre-renovate sa bahay. And gumagalaw naman ako pero hindi talaga siya sapat. And yun nga, wala akong tinitake na HRT nun. So ayun, talagang gumanon yung ng aking, yung bone density ko.
And ngayon, halos everyday na ako nag-workout. Nag-walking kami ni Mark sa umaga. And then sa hapon. And then nag-exercise pa ako. And yeah. So, I'm doing everything para lang mabalik talaga sa normal yung aking buto. So, nakuha ko na siya mga langgan. Ito yung kanyang itsura. Ayan siya. So, pwede kang gumawa ng dough dito. Like pizza dough. Pwede ka din gumawa ng dough para sa cookie o biscuit. So, ayan. So, maganda siya. So, nakuha ko siya ng $129. Dati siyang, nasa 200 plus. So, naka-sale siya. Kaya, binili ko na siya kagabi kasi, iba na yung price niya today. Full price na siya. So, ayan, box ko na to. So, ayan, meron siyang button dito. Ito yung power. Tapos, meron siyang pang chop, pang puree, pang slice, and pang mix. So, maganda siya. Maganda din kasi yung price. And, ganyan. And, meron siyang pang, dyan, lock. So, yan lang yung laman. Ayan. And then, ito. Tsaka itong, niya. Parang blade niya din. Pag slice ka ng mga veggies. Like cucumber. Mga ganun. So, itabi ko lang muna to. Hindi ko lang muna siya, kasi hindi ko pa naman to gagamitin. Yung gagamitin ko is itong may matalim talaga na blade pang, gagawa ako ng almond paste. So, i-roast ko muna yung almonds. Mga lang, siguro mga 15 minutes before ko siya i-blend. So, ayan na yung itsura niya. So, okay na yan. So, dito ko lang ilalagay. Tanggalin ko lang tong yung blade. So, mga 1 oras ko din siyang binlend. Ayan. So, nakagawa tayo ng homemade almond paste. Sana magkasya dito sa mga 1 buwan ko na din tong konsumo. Ako lang naman kumakain ito. Si Mark hindi siya masyadong ng almond. So, success yung aking ginawang almond paste, mga langga. Talagang nakuha ko yung consistency na gusto ko. Akala ko kanina dry siya, pero hindi. Talagang, ewan ko nakikita nyo. Ayan, umaalog talaga siya.
Maano mo talaga yung kanyang bukas makikita ko yung niyan, yung kanyang oil sa taas. So yan. So yung nilagay ko lang dito is konting mga 1 teaspoon of honey. Yun lang, wala na akong nilagay pa na iba. Konti lang naman. 1 teaspoon lang yun. Para medyo may lang siya. Merong konting tamis lang. Pero hindi naman sobrang tamis. Talagang talagang pure to. Almond. So, ayan, isasara ko lang. Good morning. So, naubusan ako ng bone broth. So, magli-lemon lang. So, mag-walking kami ni Mark after nito. Kasi hindi siya pumasok sa work. Hindi siya pumasok sa work, pero nag-work siya sa bahay. Kasi today is a special day para sa akin. Aray, yung aking today kasi yung aking citizenship ceremony. So, hindi pumasok si Mark sa work. Mamayang hapon pa naman yun. So, this morning, mag-walking kami. Then, punta ng gym. And then, not sure what else we're gonna do today. Before yung ceremony ko. Pero, ayun. So, finally, dumating na yung pinakahihintay namin. Kasi na-approve yung aking application sa citizenship last year, nung December. Tapos, na-invite ako this month lang din, 2 weeks ago. So, ayun. So, nakabihis na ako mga langga. Ito yung aking suot. Ayan. And then yung aking shoes. And meron naman tayong natanggap na bulaklak. So, sinurprise na naman ako ni Mark. Sabi niya sa akin, bababa lang siya at pupunin niya yung kanyang suitcase. Kasi sa Monday, alis yan siya. And sabi ko, ba't ang tagal niya? Kukuha lang naman siya ng suitcase niya sa baba. Sabi ko, nasaan ka na? Sabi niya, may kinakausap lang ako, paakyat na ako. And, ayan, pagdating niya dito, meron na siyang dalang bulaklak. Kaya pala ang tagal niya, kasi bumili siya ng bulaklak. Ayan, di ba? Maganda yung bulaklak, pero ang mahal nito. Sabi ko, ang expensive niyan. But, yan. So, hindi na ako bumili ng bagong damit kasi sabi ko meron naman akong mga dress dyan, and ito yung suotin ko today. Medyo kinakabahan ako. And ayusin ko lang yung bangs ko dyan. And ito lang yung gagamitin kong bag. Kasi kailangan mo magdala ng passport mo, and then pakita mo lang yung email, yung invitation. Yun lang. Dadalhin ko lang yung phone ko. Hindi ko alam kung madadala ko yung camera ko, but we'll see. So, andito na kami sa loob ng It's weird. There's no sun.
nakabalik na kami mga langga. Ang bilis lang. So, binigyan ako ng flowers ng kapatid ni Mark. And then, I got my certificate. So, ano na yung sasabihin ko? So, yung ceremony talagang, hindi siya parang special. Kasi binigay lang sa'yo yung, yung certificate. Tapos, uupo ka lang doon. Hindi ka pupunta sa gitna para kunin yung certificate mo. So, pagpasok pa lang namin, yun na, nag-register na ako ng pangalan ko. And then, yun, binigay na agad sa akin yung certificate ko. Yun lang. Na kami ng pledge. Tumayo lang lahat ng mga, And, yun na. That's it. 20 minutes? Tapos na agad. Akala namin, matagal. Pero, saglit lang. But, I got my certificate, so, it's done and dusted, and I'm Australian citizen as today. Ang next step ko na lang is mag-apply ng dual citizenship. Siguro mga May na siguro ako mag-apply. But, yeah. So, magbibihis lang kami ni Mark and then lalabas kasi kakain kami. Nagugutom na kasi ako. Hindi na kasi kami nag-lunch kasi akala din namin merong pagkain after ng ceremony. Wala. Kasi ang daming tao. Hindi lang kasi, yung sa Adelaide City nakatira, merong iba din. So, mga 300. Kasama na yung mga guests. Yung number ko nga dito is 279. So, hindi pa siguro kasama ang guest dyan. So, mga, more than 300. So, So, ito yung aming dinner. Gutom na si Mark. Kain.